Dear Lady Love TV. Magandang araw. Hanggang saan nga ba ang kayang gawing pagtitiis ng isang babae? Kung ang pinapangarap mo lamang naman ay simpleng buhay at isang tapat na magmamahal. Paano mo nga ba pagtitiisan ang buhay na kung saan nasasaktan ka lang, matatali sa kasal, sa taong bigla-bigla na lamang dumating sa iyong buhay? Ang channel na ito ay panibagong hatid na kwentong pinamagatang Poor Wife of a Womanizer. Tunghayan na po natin ang unang bahagi. Saan ka pupunta? Gabi na ah. Kakauwi mo pa lang? He cuts me off. Wala akong oras sa mga tanong mong yan. Kailangan na ako ni Vina. Hindi ko siya pwedeng pabayaan at basta-basta na lang iwan. I need to go. Malamig niyang wika sa akin. Kailangan ka ni Vina? So ako, pababayaan at iiwan niya? Bakit hindi ko siya kailangan? Parang may sumaksak sa puso ko sa mga binitawan niyang salita. Ang sakit. Kailangan ka niya? So, inaakala mo hindi kita kailangan? Namin? Lagi na lang siya. Bakit mahal mo pa ba? Ex-fiancé mo lang siya. Di ba? Ako, asawa mo. Ramon, mamili ka. Siya o ako. Nakaramdam ko ng pamumuo ng luha ko sa gilid ng mata ko, pero pinipigilan kong lumabas. Ano bang klaseng tanong yan? Ha? Anong klaseng tanong yan? Sarah, sa ayaw at sa gusto mo aalis ako. Hindi mo ko mapipigilan. Matulog ka na. Masyado nang. So siya, ang dami po mong sasabihin. Pero wag mo nang ituloy. Alam ko na ang sagot mo sa tanong ko. Fine. Sa kanya ka na. Total, lagi ka naman na sa kanya. Wala ka naman palagi sa akin. Sa amin. Sana kahit ngayon lang ako naman ang unahin at piliin mo, pero hindi. Ex always win. Wala akong laban. Umiiyak akong sambit dahil hindi ko na mapigilan ang luha ko. Nakita ko ang pagtataka sa mukha niya. Sa amin? What do you mean? Nanginginig ang boses na wika nito. Kailangan kita pero sinabi mong kailangan ka niya. Sino ba naman ako para pigilan ka? Pinahid ko ang luha ko. Kanya-kanya ka naman talaga, hindi ba? Never ka namang naging sa akin. Kung aalis ka, mas mabuti pang huwag ka na bumalik. Dahil wala ka namang babalikan pa rito. Sambit ko. Nginitian ko siya, tanda na okay lang na umalis siya. Pero ang ngiting yun ay may kasabay na luha na umaagos sa aking pisngi. I can see the pain in his eyes, but I know his decision never changed. Aalis na sana ako nang bigla niya akong hinila palapit sa kanya at mahigpit na niyakap. Don't leave. Natawa naman ako sa sinabi niyang don't leave. Bakit? Ako bang aalis? Sa pagkakaalam ko, ikaw ang mang-iiwan sa akin. Di ba dapat ako magsabi niyan sa'yo? Malamig kong sambit at pinakawalan niya na ako sa yakap. Umiling siya at pinunasan ng luha ko. Babalik rin naman ako agad. Pero sa sinasabi mo parang hindi kita maaabutan na dito. Huwag ka naman ganyan oh. Sambit niya sa nagmamakaawang boses. Doon ka na, kahit huwag ka nang bumalik. Total, lahat ng tungkol sa akin, limot mo. Pero pagdating sa kanya, lahat tandang-tanda mo. Inalis ko ang kamay niya sa mukha ko at tumalikod na sa kanya. Wife, no, that's not true. You're a very important person to me. You're very special. Aniya na ikinaharap ko sa kanya na may asar ng ngiti na nakaukit sa labi. Really? I'm important? Special to you? Oh, alam mo ba kung anong araw ngayon? Siyempre hindi. Ramon, it's our first anniversary. Now tell me, am I important? Special? Ramon, if I am, kahit inuwi mo man lang ako ng maaga para sabay tayo mag-dinner, kahit doon man lang maramdaman ko na special at importante ako sa'yo. Nakita ko ang pagkagulat sa mukha niya. See? He forgot about us.
he forgot our first anniversary. Pero hindi. Hindi ko naramdaman na importante at special ako sa'yo. Hindi ko naramdaman kahit ngayon lang. Uunahin mo pa siya kaysa sa akin. Sayang lahat ng effort ko sa araw na to, na ako lang palang excited sa araw na to, na hindi ko akalain na iiyak lang pala ako. Dagdag ko pa. I cut him off again. Happy first anniversary. Sana ma-enjoy niyo ang gabing ito. Pinilit kong pasiglahin ang boses ko at pilit ko siyang initian kahit durog na ako. Hindi ko na hinintay pa ang sagot niya. Tumakbo na ako papaakyat sa kwarto. Pagkasara at lock ko ng pinto, kaagad ako napasandal sa nakasarang pinto. Para ako nanghihina, nauubusan ako ng lakas. Kaya dahan-dahan ako naupo sa lapag habang nakasandal sa pinto at malalakas na humihikbi. Pinaghandaan ko ang araw na to, tapos mauuwi lang pala sa ganito. Bakit? Bakit ko nararamdaman ang ganitong sakit? Bakit kailangan ko maranasan to? Masama ba akong tao? May surprise pa naman ako sa kanya, pero mukhang hindi niya na kailangan pang malaman. Pupuntahan niya na si Vina for sure. Magtatagal siya roon dahil kailangan raw siya. Kailangan. Anong laban ko? Kailangan ko lang siya at kailangan naman siya ni Vina. Napahawak ako sa tiyan ko at masuyo ko itong hinaplos. Okay ka lang ba dyan, baby ko? Sorry, mukhang tayong dalawa lang ang lagi magkakasama. Huwag ka magtatampo ha. Nandito si Mommy para sa'yo. I promise, aalagaan at iingatan kita ng sobra. I love you, my little angel. Mommy always loves you. Pagkakausap ko sa maliit kong tummy. Yes, I'm pregnant. I'm 3 weeks pregnant. Ito sana yung surprise ko para kay Ramon. Yung first anniversary namin. Pero nauwi lang sa wala. Nakalimutan niya ang mahalagang araw naming dalawa. Kailangan ko siya. Kailangan namin siya ng baby ko. Pero mas gusto niya pa si Vina. Mas gusto niyang puntahan ito kaysa manatili sa tabi ko. Hindi ako aasa na paggising ko nandito pa siya. Hindi na ako aasa pa sa kanya. I'm going to be a mother. I can't wait to see you, baby. Sabi ko sa sarili ko at ngumiti na para bang nakikita ko ng baby ko na buhat-buhat ko. I can't wait the day I was holding my baby. Pero may part na nasa akin na malungkot dahil hindi ko alam kung ano sasabihin ko sa baby ko kapag lumaki siya na wala siyang kinikilalang ama. Hindi ko rin alam kung tanggap siya ni Ramon. I don't know if he wants his baby. My baby is the best gift and blessing in our first anniversary. I'm so happy. I sobbed while caressing myself. I'm sorry because I can promise that I can give you a complete family. I'm sorry kung hahayaan ko ang daddy niya na mapunta sa iba. Wala naman akong ibang hinangad kundi ang magkaroon ng lalaking magmamahal sa akin. Tapat, pero dumating si baby sa buhay ko. Hindi ko kailangan ng lalaki. Cause for now, my baby is my priority. Ito na rin pati. Halos lahat na lang ng damit sa store gusto nang kunin ni Andy. Andy is my best friend. Maganda, maputi, mabait pero minsan baliw. Mahilig sa gwapo. Hindi ko rin alam kung bakit naging best friend kami na magkaiba naman kami sa lahat. Girl, ikaw, di ka bibili? Baling sa akin ni Andy at para bang sinusuri ako. Hindi. Wala akong gana. I pouted. May problema ba? Tanong niya sa akin at pinakatitigan ako. Ako? Wala no? Sagot ko at naglakad-lakad ako papunta sa dulo ng store. Wala akong ganang bumili kahit ang daming bago sa store. Hoy! Sarah, best friend mo ako. Kilala kita. Ang tamlay mo. I know you have a problem. Si Ramon ba? Si Ramon nandito. Ang pagsigaw niya sabing tapos biglang humina sa huli. Sinong nandito? Baliw na talaga tong babae na to. Ano? Anong pinagsasasabi mo dyan? Bilisan mo na nga. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko kasi ngumunguso-nguso siya sa likod ko. Yung parang may kung ano sa likod ko kaya lumingon ako. Nanlaki ang mata ko. Hindi pala kung anong nasa likod ko kundi sino. What is he doing here? Zeki? Salitang lumabas sa bibig ko na makita ko siya.
Ano ba kasing ginagawa niya rito? Did he follow me? Hi, Mrs. Ko, he said and put his left hand on his pocket. Hot. Napairap ako sa sinabi niya. Did he call me Mrs. Ko? As if naman nakakatuwa. Ay, ang sweet. Nakakakilig naman kayo. My gosh, Andy, nagmumukha kang baliw. Well, umaandar na naman ang pagkabaliw niya. Kaya hinila ko siya paalis ng store. I don't care kung hindi niya na nabayaran o hindi niya pa nakukuha yung binibili niya. All I want is to live. Ayaw ko makita mga mukha niya. Nakakairita. Girl, wait. Napahinto ako sa paghila kay Andy nang hindi siya nagpatangay sa akin. Ano bang problema mo? Wait lang ha. Nag-aaway ba kayo? Namewang pa siya. So, Mommy, is that you? Talaga naman dito pa siya magtatanong. I explained later. Let's get out of here. Hinila ko siya sa kamay pero hindi siya gumagalaw. Kalurky girl. Kausapin mo na kaya yung tao. Look, nag-effort pang pumunta rito para sunduin ka. Andy said. Hindi ko sinabing pumunta siya rito. Teka nga, bakit niya nalaman na nandito ako? Sinabi mo ba sa kanya? Let's talk, beautiful. Someone cuts me off and I feel someone holds my arm. At pinangarap ako sa kanya. I just rolled my eyes when I saw him. Wow, anong klaseng pamobol ang ginagawa niya sa akin? Kala niya naman madadala niya ako sa ganyan-ganyan niya. I should go. Sorry girl, pero ako nag-text sa kanya na nandito tayo. Masyado ka kasing lutang. You two need to talk. Bye. Minitian ako ni Andy na nakakaloko. Talagang initian niya pa ako ng ganyan. At ikaw, ingatan mo yung kaibigan ko. Ayusin mo yan, Ramon. Tinuro niya pa si Zeki at inirapan. Kumaway si Andy sa akin at naglakad na papalayo. Andy, ang sama mo talaga. Paano mo nagawang ipagkatiwala ako sa lalaking to? Gusto kong umiyak, yung feeling na iniwan ka ng mami mo sa gitna ng mall, kasama ang isang stranger. Bakit pa ako naiiyak? Dahil iniwan ako ni Andy o dahil nandito siya? Galit ka? Napatingin ako sa mukha niya. Walang bago. Lagi may pasa. Nakakatakot at ng itsura niya. Imagine, daig pa ako sa dami ng earrings niya. Ako, isa lang both ears. Siya sa left ear niya, may 3 siyang piercing sa right ear. 4 parang bracelet yung isa na nakasabit sa baba at taas ng ear niya. May 3 maliliit na gold. Basta ear na yon, hindi ko kasi alam ang tawag doon. Inalis ko ang kamay niya sa pagkakahawak sa braso ko. Why should I? Do I have right? Iuwi na ako. Sabi ko sa malamig na tono at naglakad na ako palabas ng mall. Wait, I heard he said and I stopped walking, but I didn't look back. I closed my eyes. Naiiyak na kasi ako pero ayaw kong umiyak sa harap niya. I'll drive you home, he continued. Naon na siyang naglakad papunta sa car park. Kung may choice pa sana ako, hindi ako sasabay. I don't know how to commute and my best friend leave me. Binuksan niya ang passenger side pero nasa loob na siya ng black Lamborghini car niya. Let's go? Sometimes he's so arrogant. Something is doing good. Then, sweet. He's a liar too. Nagpapaalam ba naman na mag-iinuman sila magbabarkada pero ang totoo, magkikita sila ni Vina. Nang maalala pa doon. Doon pa siya natutulog sa bahay ng ex-fiancé niya. Yes, Vina is his ex-fiancé. Paano ko nalaman? Hinintay ko siya kagabi then after so many hours, I received a text message from him tapos si Vina yung nag-text gamit ang phone niya. Hindi niya malang naisip na wala akong kasama sa bahay. Yes, he's my husband. We're married for a week. Yeah, it's just an arranged marriage. Our parents are business partner. And so, near best friend ang mom namin. We're not staying at the same roof for now but we are already married. We're here. Nabalik ako sa katinoan nang marinig ko ang boses niya. Kaya dali-dali akong bumaba ng sasakyan at dumiretso ako sa kusina. Pagkapasok ko ng bahay, nauuhaw na ako kaya kumuha ako ng tubig sa fridge. So, galit ka nga. Narinig ko ang tanong niya. Ibinalik ko na sa fridge yung picture. Magpapahinga na ako. Salamat sa paghatid. Sabi ko sa mahinang boses at paakit na sana ako, pero hinawakan niya ako sa kamay. Napatingin ako sa kanya at sa kamay namin.
Ewan ko pero kapag ganito kami kalapit parang mawawala agad yung galit ko sa kanya. Yung inis at tampo ko sa kanya. About last night, I didn't drink with my friend. I'm with my ex-fiancé. She wanted to talk to me and she said she have important to tell me. We met in a resto bar. We just ate. After an hour, I say farewell cause you're alone. Sabay na kami lumabas. Huminga siya ng malalim. Umuwi na rin siya pero nang lumabas kami, flat yung tire ng car niya so I drive her home. Pagdating namin sa bahay, it's all open. May pumasok sa bahay niya. She's scared. Baka bumalik yung nanloob sa bahay niya. She begged me to stay there, that's why I came back morning. He explained while he's looking at my eyes. Am I asking for an explanation? Pagmamataray ko sa kanya. You're not, but you need to know. I'm sorry. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kamay ko. Kaya napatingin ako sa kanya. Why did you lie? You said mag-iinuman kayo ng barkada mo and saglit ka lang. You know what? I hate waiting for nothing. You're a liar. Galit kong sambit sa kanya. I'm sorry. I didn't mean to lie. He answered. You're still a liar. I don't care if you meet her pero sana naman hindi ka nagsisinungaling. Mangiyak-ngiyak kong sabi. Don't trust me? He asked while looking straight into my eyes. I trust you, pero gumagawa ka ng dahilan para hindi kita pagkatiwalaan. Umiiyak ako, hindi ko mapigilan kanina pa. Nung isang gabi ko pa to kinikimkim, ang sakit lang. Did I really look like a jealous wife? Or it's because I hate liar? I'm sorry. Not gonna happen again. He wiped my tears using his thumb. Umuwi ka na, magpahinga pa ako. I'm fine. Pagtatabuyan ko sa kanya. I'll bring you food later. Tanong niya sa akin. Tumango na lang ako para makaalis na siya. At ayaw kong umiyak sa harapan niya pero umiyak pa rin ako. Pagkapasok ko ng kwarto, I take a shower. Masyado na ako malagkit dahil sa pawis. Maghapon rin kaming palakad-lakad ni Andy sa mall at kung ano-anong kinakain. And speaking of that crazy girl, iniwan niya ako at patay siya sa akin bukas. Pumasok ako ng bathroom at nagbabad sa bathtub para maalis yung init ng ulo ko, pati na rin ang galit sa kanya. Yun pala ang nangyari, pero I still doubt. Baka naman plinano ni Vina para magkasama sila whole night. Napakasinungaling niya. Kagabi ko kailangan ng kasama kasi day off lahat ng maids namin. Tapos iniwan niya ako. Nakakainis. Yeah, we're married but we're still living alone at different roof. Sila mom gusto na magsama kami kaso ayaw kong tumira sa condominium niya. Ayaw rin niya na siya ang lumipat dito sa amin. Lalaki raw siya, dapat ako raw ang sasama sa kanya. For now, we're living separatedly dahil ginagawa pa ang bahay namin. After an hour, siguro 2 hours and 30 minutes ako nakababad sa tubig. So I decided to end up. Malamig na rin kasi eh. Nagsuot na lang ako ng robe. Nanlaki ang mata ko pagbukas ko ng pinto, may tumambad sa akin. What are you doing here? I asked him. Napakaayos pa ng pagkakahiga niya sa ibabaw ng bed ko at nanonood ng TV. Wow ha, feel at home. It's your house. I'm welcome here, didn't I? Sagot niya at nakafocus sa panonood niya ng TV. Kung mamanood ka ng TV, bakit hindi na lang sa kondo mo at dito ka pa sa bahay ko? I irritatedly asked him. I can see wrong with it. Cool niyang sagot. Pwede lumabas ka muna at magbibihis ako. I rolled my eyes at him. I won't. We're married and I can see wrong with it if you're dressing up in front of me. Diretsahan niya ang sabi at ngumisi pa siya. Pervert. Asawa lang kita. Take note, you're just my husband. Oh yeah. So I have the right to do whatever I wanted to do with you. He cuts me off. Inilagay niya sa center table yung chips na kinakain niya at lumapit sa akin. Mali ata yung sinabi ko. Oh my God. Huwag kang lalapit. Diyan ka lang. Nauutal kong sigaw sa kanya. Habang naglalakad siya papalapit sa akin, ako naman paurong ng paurong. He's smiling like he planning something. And I hate it. Why not? You're mine. You're mine. Your body, soul, and heart. All about you is mine, sweetie. He said and smirked. Ano raw? Mind, body, soul, heart? Ang kapal naman ng mukha niya para sabihin yan. He's crazy. Pervert. Go away and live. Natigilan ito sa pagsasalita na bumangga ako sa wall. Oh my, wala na akong maatrasan. Nakasandal na ako sa pader. Siya naman lapit pa ng lapit. Magkadikit na rin ang katawan namin. Oh my, God, help me.
Tinukod niya sa wall yung dalawa niyang kamay kaya wala talaga akong takas. Lord, I'm so young. Please don't let this handsome pervert rape me. Please God. Ano ba? Nauutal kong saway sa kanya. Hindi na ako makatingin sa kanya kasi feeling ko pag inangat ko ang mukha ko, magkakahalikan na kami for sure sa posisyon namin na ganito. Hindi ako sanay na ganito kami kalapit sa isa't isa. Kasi naman ang mukha ko, ang lapit-lapit sa dibdib niya. Tapos naaamoy ko yung pabango niya. Ang sarap niyang amoy-amoyin. Look at me, he said. Umiling ako. I heard he chuckled so I look up. I think I did wrong move. Cause our face just inches apart. I'm still shocked while he smiled ear to ear. Kiss me, he said. That makes my eyes widen. Ano raw? Did I hear it right? Bastos talaga ang lalaking to. Kiss? Kiss mo sa pader mo. Go away. Ani ko. Tinulak ko siya sa chest niya pero hindi man lamang siya nagpatinag. Kiss niya ang mukha niya. Ano ba? Lumayo ka nga. Nakakatakot naman ang lalaking to. Nakakautal. Why are you staring? And you look like a tomato. You're blushing. Are you attracted to my charm? He playfully said. Ano raw? Grabe na talaga siya ha. Hindi ba pwedeng namumula ako dahil kinakabahan ako? Ang kapal naman ng mukha niya. Tinutulak ko siya pero hindi ko kaya. Bakit ba kasi ang lakas niya? Nakakainis. Unti-unti niyang nilalapit yung mukha niya sa mukha ko. Oh my, temptation, leave me alone. He put his hands to my waist at naramdaman kong parang may kuryenteng dumadaloy sa katawan ko. Nagmumula sa kamay niya. Ano nangyari sa akin? I'm sorry, he murmured before the... Oh, he claimed my lips. I can't believe this. He kissed me. He's still my first kiss. Nakakainis. Gusto ko siyang itulak pero hindi ko magawa ng sandaling iyon dahil nanghihina ako. Hinihigop niya pa yung lakas ko. Kaya napakapit ako sa balikat niya at agad niya rin kinuha at pinalibot sa batok niya. Pagkatapos ang kamay niya ay pumulupot sa bewang ko. His kiss was so soft and passionate. Nakakadalang halik niya. Pero hindi ko yung tinugon. Even if I'm not expert in kiss, I can say that he's a good kisser. Hinahaplos niya ang katawan ko na para bang mahinahanap siya roon at hindi pa rin niya pinakawalan ang labi ko. He started and twist my robe. He's asking sorry for kissing me or for leaving me. My God, ano nga ba ang magaganap sa pagkakataong ito sa pagitan ni Sarah at Zeki? Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.